Sa isang relasyon, dumarating talaga tayo sa puntong hinihiling natin na sana sila na talaga ang para sa atin. Na sana hanggang sa huli kayo pa rin ang magmamahalan. Pero syempre, bago mo makuha ang happy ending na inaasam mo, dadaan ka muna sa maraming pagsubok. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Alisa, isang hopeless romantic. I love the idea of love at mas lalo akong napatunayan na masarap ang magmahal ng dumating sa buhay ko, si Ryan. At sa isang iglap, naging perfect ang lahat sa paningin ko. I love him so much, kaya naman palagi akong nagdarasal sa Diyos na kung pwedeng siya na lang ang lalaki para sa akin. Kasi parang hindi ko na yata kayang magmahal pa ng iba kung mawawala pa sa buhay ko si Ryan. Babe, wala na silang chocolate cake eh. Iba na lang yung binili ko, okay lang ba? Okay lang? Anong meron sa Singsing? Kanina pa kita nakikita nakatitig dyan ah. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na may suot akong ganito eh. Alam mo ba nung bata pa ako, nakakita ako ng isang lalaking nagpo-propose sa girlfriend niya. Ay, sobrang romantic nga nun eh. Tapos yung nag-yes na yung babae, nakita ko na sobrang saya nilang dalawa. Kahit nga kaming mga hindi nila kakilala, nagsipalakpakan eh. Kaya sinabi ko sa sarili ko, makakahanap din ako ng lalaking gagawin yun sa akin. Well, nahanap mo na, di ba? Oo naman. At ikaw yun. So thank you sa pagtupad sa pangarap ko. Sobrang saya ko talaga. Ilang gabi nga akong hindi nakatulog kasi palagi nagka-flashback sa isip ko yung marriage proposal mo eh. Paano mo nga pala nagawa yun? I mean, effort kung effort ha? Siyempre, nagpatulong ako kina Kara tsaka sa iba pa nating kaibigan. Alam ko naman na ikaw yung babae, di ba? Gusto mo ng romantic na proposal. So, naghanap ako ng isang private resort. As yun, hands-on din ako sa mag-ayos ng lugar nun, no? Ginawa mo talaga yun? Oo naman. Gusto ko kasing maging perfect ang lahat para sa perfect girl like you. Medyo kabado pa nga ako nung una kasi baka hindi mo nagustuhan eh. Ano ka ba? Hindi no. Everything was perfect. Kaya sa katunayan nga niyan, yun ang pinakamagandang gabi sa buong buhay ko. Parang akong isang prinsesa nung pumasok ako sa tunnel na may Christmas light eh. Ay, grabe. Parang panaginip lang yung lahat. Eh kaso, hindi. Totoo ang lahat ng yun. At nasa daliri mo yung katibayan na totoo ang lahat ng nangyari. Oo nga eh. Thank you talaga babe ha. Isa na talaga ako sa pinakamaswerteng girlfriend dahil ikaw ang naging boyfriend ko. Oh, hindi naman ikaw yung swerte eh. Ako. Kasi ikaw yung nagpa-realize sa akin na ito na yung tamang oras para pakasalan ko na yung babaeng pinakamamahal ko. Yung magiging ina ng mga anak ko. Unang bubungad sa akin sa umaga at huling makikita ko sa gabi. At babe, ikaw din yung nai-imagine kong makakasama ko hanggang sa parehas na tayong naka-wheelchair. Mapuputi na yung buhok natin. Paano yan babe? Hindi na ako maganda sa panahon na sinasabi mong yan. Siyempre, kukulubot na yung mga balat ko. Magkakaroon na ako ng mga wrinkles. Baka nga wala na akong ngipin nun eh. Mamahalin mo pa rin ba ako nun? Hindi naman kasi base sa physical yung pagmamahal ko sa iyo eh. Sa pagkatao mo. Kaya kahit ano pa man ang mangyari, walang magbabago. Alam ko naman yun eh. Pero babe, sigurado ka na bang kaya na natin ng marriage life? Oo naman. Alisa, kaya na kitang buhayin. Kaya na rin kitang panindigan. Almost 5 years na yung relasyon natin. So, sa tingin ko, ito na talaga yung tamang oras para magpakasal. Sa bagay. Medyo worried lang ako kasi baka akala natin ngayon, kaya natin, pero sa bandang huli, hindi naman pala. Ayoko kasing matulad sa iba na pagkatapos magpakasal, ilang taon lang ang bibilangin, maghihiwalay na agad, diba? Matagal ko na kanyang pinapangarap na magkaroon ng buong pamilya. Pero ayoko naman ng panandalian lang. Huwag kang mag-alala, babe. Hindi tayo gagaya sa kanila. Bakit nga ba ako nag-aalala eh? Iba naman tayo sa kanila, diba? Basta. Excited na akong maging misis mo. Kailan nga pala natin umpisahan yung preparations? Kung gusto mo, ngayon eh. O, tara na. Ikaw talaga.
Ikaw, kung kailan mo gusto, doon tayo mag-uumpisa. O kailan mo ba gustong magpakasal? Next year sana. Gusto kong itaon sa anniversary natin. Maganda na rin yun, di ba? Para hindi tayo masyadong mag-haul sa oras. Okay, ikaw ang masusunod. Ikaw, ano bang gusto mo? Siyempre, makasama ka. Kahit kailan mo pa gusto magpakasal, basta ang mahalaga sa akin, masaya ka. Pero siyempre, hindi kita pababayaan sa mga plano. Tutulungan kita. Ikaw nga lang ang pinaka-boss dito. Halika nga rito. Uy, ano ka ba, Ryan? Umaya ka na yumakap, ang daming tao. Oh, ano naman ngayon? Hayaan mo silang makita kung anong ibig sabihin ng tunay na nagmamahalan. I love you. I love you too. Sobrang excited ako sa pagpapakasal namin ni Ryan. Maliban siyempre sa pagsusuot ko ng wedding gown, na-excite rin ako makita ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya na akong naglalakad sa loob ng simbahan. Ini-imagine ko pa nga lang yung senaryong yun, naluluha na ako sa tuwa. Ganito pala yung pakiramdam kapag ikakasal ka na. Parang gusto mong hilahin ng araw para dumating na yung moment na pinaka-iintay mo. Parang mas gusto ko yung design nito kaysa dun sa isa. Ano sa tingin mo? Mas maganda nga yan, pero mas maganda kung kikwentuhan mo muna ako. Ha? Tungkol saan? Tungkol sa inyo ni Ryan, mas okay ba kayo ngayon kaysa sa dati? Oo naman. Actually, mas naging malambing nga siya ngayon eh. At excited din siya sa kasal namin. Eh bakit hindi pa rin kayo nag-uumpisa? I mean, puro pagka-canvas lang ang ginagawa nyo. Syempre gusto muna naming matansya kung kakayanin ba ng budget namin. Baka kasi kuha lang kami ng kuha, then pagkatapos ng kasal, puro utang naman kami, di ba? Sa bagay. Pero ito tanong lang naman. Sigurado ka na ba na gusto mong makasal? Simula pa lang na makilala ko siya, siguradong sigurado na akong si Ryan na yung lalaking para sa akin. Eh paano kung mali pala yung naramdaman mo? Ay nako, ikaw Kara ha. Kaya mo yatang matuloy yung kasal naming dalawa eh. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang sigurado ka. Baka kasi akala mo, handa ka na, yun pala. Masyado ka lang natuwa sa idea ng pagpapakasal. Knowing yun na masyado kang hook sa mga kasal-kasal na yan. Matagal ko na tong pangarap. At ngayong nandito na, hindi na ako aatras no. Hindi lang naman kasi ako sa kasal excited eh. Siyempre, ini-imagine ko na rin yung sarili kong kasama si Ryan sa iisang bahay at may masayang pamilya. Ganun. Eh siya ba, sigurado ka bang handa na talaga siya? Ano ka ba naman? Hindi naman magpo-propose sa akin yun kung hindi pa siya handa, di ba? Sige, basta sinasabi ko sa'yo, Eliza, ang pagpapakasal hindi basta-basta yan. Kailangan parehas kayong handa sa lahat ng bagay. Physically, emotionally, spiritually at higit sa lahat, financially. Baka mamaya maghirap kayong dalawa. Ay naku, hindi yan mangyayari. May magaganda kaming trabaho. Kaya na namin bumuo ng pamilya, no? Okay, fine. Ang mahalaga naman ay nakikita kitang masaya. Teka, masaya ka ba? Oo naman. Sobra. Parang mababaliw na nga ako sa sobrang saya eh. Ilang gabi na kaya akong di makatulog kasi na-excite na talaga ako sa pagpaplano namin. Ay, wedding jitters yata ang tawag dito eh. Ay, si Ryan na talaga yung buhay ko ngayon. Kaya kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko siya bibitawan. Siya lang naman kasi yung nagparamdam sa akin na pwede ako maging espesyal na tao eh. Oh babe, ikaw pala yan. Pasok ka. Alas 10 ng gabi Bakit ka pa nagpunta dito? May pag-uusapan kasi tayo. Wala na akong oras sa mga susunod na araw kaya pumunta na ako ngayon. Ha? Teka, tungkol ba saan? Saka teka lang Bakit parang ang lungkot mo naman ngayon? May problema ba? Nasa ICU kasi si Lola ngayon. Ano? Teka, anong nangyari? Inatake sa puso kahapon kaya dinala namin agad sa ospital. Kamusta na siya ngayon? May naputol daw na ugat kaya yun. Stroke. Hanggang ngayon nasa ICU pa rin siya. Bakit hindi mo agad sa akin sinabi? Sana nadamayan kita. Wala yun. Ayoko rin naman kasing may storbo kita. Ay, alam mo naman na parang lola ko na rin si Lola Telma, di ba? Hindi pa yun ang problema, baby.
Nagkasabay-sabay ang gastusin ni Kuya kaya konti lang yung maambag nila sa ospital sa gamot ni Lola. Ako na lang yung maaasahan ng pamilya namin. Okay. Tapos? Ako na munang sasagot sa lahat. Hindi na ako nakatanggi. Hindi ko naman matitiis si Lola eh. Parang magulang ko na rin siya kaya lang mababawasan yung ipon natin sa pagpapakasal. Gusto mo bang i-postpone muna yung kasal natin? Okay lang ba, babe? Hindi ko kasi talaga alam kung paano ko to sasabihin sa'yo eh. Hindi ko kakayaning pagsabayin yung pagpapakasal at yung kalagayan ni Lola ngayon. Kinakabahan ako na baka magalit ka sa akin. Babe, huwag mo akong isipin, okay? Ayos lang naman sa akin na i-postpone muna yung kasal eh. Mas importante yung lola mo ngayon. Ayoko namang masyado kang ma-stress dahil lang sa pinilit ko yung gusto ko, di ba? Saka syempre, gusto ko rin nandun si lola sa kasal natin. Salamat, babe ha. Akala ko talaga hindi mo ako maiintindihan. Ano ka ba naman? Wala yun. Mabuti na lang pala, hindi pa tayo nag-uumpisa. Puro pagkakanvas pa lang yung ginagawa natin. Basta sabihin mo lang sa akin kung anong pwede kong maitulong, ha? Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Okay lang. Saka gusto ko nang sanayin natin yung mga sarili nating nagtutulungan sa lahat ng bagay. Sharing. Para kapag mag-asawa na tayo, hindi na tayo maninibago, di ba? Maraming salamat talaga. Sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo. Ang kutong nangako na papakasalan kita agad tapos ganito yung nangyari. Huwag mo na isipin yun. Mas importante ang pamilya mo, babe, kaya sila dapat ang unahin mo. Paano ka naman, di ba? Makakapaghintay naman yung kasali. Saka, nandito lang naman ako. Naghihintay hanggang sa maging maayos na ang lahat. Hindi ako magrereklamo. Medyo disappointed ako dahil kailangan muna naming i-postpone ang pagpapakasal. Pero ayoko naman siyang mahirapan. Wala rin naman akong karapatan na magreklamo dahil pamilya niya yon. Kaya imbes na magmaktol ako, ay sinuportahan ko siya. Lumipas ang 1 taon, gumaling na ng tuluyan ng lola niya. Nagtulungan kami sa pag-ipon para sa kasal. Naging hands-on ako sa preparations. Bilang bride-to-be, ako ang naging mas busy sa aming dalawa ni Ryan. Kahit nai-stress na ako, dahil sabi kong ginagawa ang trabaho at ang papaplano ng kasal, okay lang sa akin. Pero habang tumatagal, habang unti-unti na nabubuo ang plano, saka ko napansin ang pagiging gastusero ni Ryan. Naging maluho sa mga gadgets at damit. Hindi ko na nga lang pinapansin minsan, pero parang hindi na tama ang ginagawa niya. Babe? Parang bago yata ngayon ang kotse mo Oo, second hand lang to pero maganda pa rin. Ano sa tingin mo? Sandali, binili mo to? Oo, binibenta kasi ni Eric. Mura lang naman kaya binili ko na. Bibili daw kasi siya ng brand new, yung matagal na niyang gustong bilhin na sasakyan. Nasa na yung isa mong sasakyan? Binenta ko, tapos kung ano yung perang nakuha ko doon, pinandagdag ko sa pagbabayad ko rito. Sulit na sulit nga yung presyo parang bago lang, di ba? Nagwaldas ka na naman ng pera. Uy, nagwaldos ka dyan. Magagamit pa natin to para sa mga pag-alis-alis natin. Hindi naman kasi to importante eh. Alam mo, hindi ko na magets kung bakit kailangan mo ibenta yung sasakyan mo para lang bumili ng bago. Luma na yun, di ba? Anong luma ka dyan? Ang ganda-ganda pa ng sasakyan mong yun, saka pinaghirapan mo yun. Pinagpalit mo sa second hand lang? Gumasos ka lang ng malaki eh. Alam mo, kung sana yung pinambili mo dito, idinagdag mo na lang sa joint account natin, di sana hindi tayo nahihirapan ngayon. Saka teka nga ha, nung huling naghulog ako ng pera sa account natin, bakit bigla nabawasan ng 20,000 yun? Babe, nagkulang kasi yung pera ko kaya umuha muna ako. Hiram naman yun babayaran ko rin, promise. Bakit hindi ka malang nagsabi sa akin? Hindi ka rin naman papayag kaya di na ako nagsabi sa'yo. Yun na nga hindi talaga kita papayagan. Dagdag ako ng dagdag, ikaw naman tong bawas ng bawas. Talagang wala na tayo maiipon yan. Baka nakakalimutan mo, Ryan, na nag-uumpisa na tayo sa mga plano natin sa kasal. Anong gusto mo mangyari? Tising ko yung sarili ko dahil lang dyan sa kasal na pangarap mo. Excuse me lang Pangarap nating dalawa to, hindi lang ako. Tayo dapat. Ano bang gusto mong palabasin Na napipilitan ka lang na magpakasal sa akin, ganon?
Na sinasakyan mo lang yung lahat ng gusto ko? Aba Ryan, sa unat sa pool pa lang, tinanong na kita kung handa ka na ba talaga. Ang sabi mo, oo. Tapos ngayon sasabihan mo ako ng ganyan? Hindi naman sa ganun, Eliza. Pera ko naman yun eh. Pwede kong gastusin yun kung kailan ko gustuhin. So ang ibig mong sabihin magsarili na tayo, ganon? Fine! Sabihin mo lang sa akin kung kailan dahil ipupull out ko na lang yung shares ko. Maggastos mo pa sa luho mo. Uy! Saan ka pupunta? Uy, may meeting tayo! Wala nang meeting dahil wala nang kasal na magaganap. Total naman, wala yata sa plano mong kasal natin kaya mas maganda kung itigil na lang natin ang kalokohan na to. Kung hindi mo kaya kontrolin ang sarili mo sa mga luho mo, baka mag-away lang tayo palagi dahil sa pera. Teka, sasakin to ni Ryan ah. Eliza, Oh, anong ginagawa mo dito? mag-usap naman tayo. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko eh. At bakit? May pag-uusapan ba tayo? Di ba ayaw mo naman na talaga? Wala akong sinasabing ganyan. Ikaw lang naman yung nag-iisip na ayoko nang ituloy yung kasal natin eh. Wala kang ang sinasabi pero nararamdaman ko, Ryan. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Kasi lahat ng ginagawa mo hindi nagtutugma sa mga salitang binibitawan mo eh. Okay. Inaamin ko na naging magastos ako. Hindi na kita nasasamahan sa mga meeting kasama ang mga organizer natin kaya akala mo wala akong pakialam. Pero ginagawa ko naman kung anong kaya kong gawin eh. So ibig mo sabihin, yan lang ang kaya mong gawin na hindi mo susubukan na gawin ang lahat-lahat para sa akin? Alam mo kasi ako kaya ko eh. Pero paano ko gagawin yun kung nakakawalang gana na tong relasyon natin? Ryan, mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Mahal kita. Eh, bakit ganun? Eliza. Bakit parang hindi ko na nararamdaman? Bakit parang ako na lang yung may gustong tuparin yung mga pangarap natin? Habang tumatagal, mas lalo ka lang lumalala eh. Wala ka nang pakialam. Nagiging magastos ka na ultimo yung budget natin sa kasal, ginagalaw mo. Ano ba? Sabihin mo lang kung ayaw mo na, hindi naman kita pipilitin eh. Huwag mo naman sana ako pahirapan ng ganito. I'm sorry, babe. Sorry kung nahihirapan ka sa akin. Pero sana naman, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Gusto mo pa rin bang ituloy ito? Siyempre naman. Promise, babawi ako sa'yo. Magbabago ako at mas patutunayan ko sa'yo na mahal kita. Sige. Bumawi ka ha? Promise, huwag ka na umiyak. Alam mo naman na hindi ko kayang tiisin na makita kang ganyan. Okay na tayo ah. Okay. Halika nga. Eliza, mahal na mahal kita. At natatakot akong mawala ka sa buhay ko. Ako rin naman eh. Mahal na mahal din kita. Pinilit kong maniwala sa lahat ng sinasabi ni Ryan kahit masakit na sa ulo. Inisip ko na lang na baka pati ako ay hinahanda ng panahon na intindihin si Ryan. Kaya lang, minsan napapaisip ako, gusto pa kaya niya talagang ituloy ang lahat? Hindi na kasi natutugma ang mga ginagawa niya sa mga salitang binibitiwan niya. Habang papalapit ang araw ng kasal namin, ay mas lalo akong nahirapan sa preparations. Gusto ko kasing maging perfect ang lahat. Minsan lang naman ako ikakasal sa buong buhay ko. Kung minsan tinutulungan ako ni Ryan that most of the time, ay wala siya sa mga meetings namin. Pero inintindi ko pa rin at inisip ko na lang na baka naman busy siya sa pagtatrabaho para sa kinabukasan naming dalawa. Oh, bakit nga pala hindi mo kasama ngayon si Ryan? May business meeting daw kasi siya. Alam mo naman yun, palaging may ginagawa. Ha? Eh di ba last week din may meeting siya? Tapos ngayon na naman? Ewan ko. Hinahayaan ko na nga lang dahil kapag nagsalita na naman ako, panigurado sa away na naman mauwi ang lahat. Alam mo, napapansin ko lang dumadalas na yung mga pagtatalo nyo. Okay lang ba talaga kayong dalawa? Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino sa amin yung may diferensya. Ako ba na pinipilit siyang magtino o siya tong ayaw na magbago? Anong ibig mong sabihin?
Eh, panay kasi ang gastos ng lalaking yun eh. Bili ng ganito, bili ng ganyan. Kaya ang nangyayari tuloy, halos ako na lang ang nagdadagdag ng pera sa account namin. Habang siya, ayun, panay ang labas ng pera. Ay naku, ewan ko ba? Hindi ko na talaga siya maintindihan eh. Eh bakit gusto mo pa rin ituloy yung kasal? Eh, syempre, kahit naman ganun siya, mahal na mahal ko pa rin si Ryan. Gusto ko pa rin tong ituloy kasi iniisip ko, baka ito yung maging daan para magseryoso na siya. Hindi naman kasi basta-basta ang buhay may asawa, di ba? So ang ibig mong sabihin, magtitiis ka. Hindi naman sa ganun. Pinapakita ko lang sa kanya na ayaw ko yung mga ginagawa niya. Na hindi ako basta-basta mananahimik. Alam mo kung ako sa'yo, itigil mo na to. Obvious naman na ikaw na lang ang may gusto nito eh. At yung lalaking papakasalan mo, wala nang ibang ginawa kundi ang magpakasaya habang ikaw, problemado at stress. Kasal niyong dalawa to, girl. Hindi kasal mo. Grabe ka naman. Tumutulong pa rin naman siya sa akin eh. Mas madalas nga lang yung mga pag-hangout niya sa mga kaibigan niya. Basta hanggat kaya ko siyang intindihin, iintindihin ko siya. Kaya ko pa naman magtiis eh. Saka naniniwala akong mahal pa rin niya ako. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba napapansin na unti-unti nang nawawalan ng gana si Ryan sa relasyon niyo? Kara, hindi yan totoo. Kung hindi na talaga niya ako mahal, magsasabi naman yun sa akin. Hindi siya maglilihim sa akin at hindi niya ako paaasahin lang sa wala. Kilala ko naman yung boyfriend ko. Bahala ka. Ay teka, 7:00 na pala ng gabi. Pwede ko na siguro yung tawagan. Sandali lang ha. Hello? Hi babe, tapos ka na ba sa meeting mo? Oo. Bakit ganyan ang tono ng boses mo? Hindi ba naging maganda yung araw mo? Wala. Ay, anyway, tuloy ba tayo tomorrow? May food tasting tayo, remember? Asan ka ba? Nasa bahay, kasama ko si Kara. Pumipili kasi kami ng layout para sa wedding invitations. Pupuntahan kita dyan. Aha? Pag-uusapan tayo. Ano? Basta, papunta na ako. Bye. Ano ba yung pag-uusapan natin? May bala ka bang lokohin ako? Ano? Teka nga, ano bang pinagsasabi Sagutin mo dyan? yung tanong ko! Wala! Bakit mo ba natanong yan? Sigurado ka? Ha? Kano to nakita ko sa Facebook, ha? Nakikipag-usap ka doon sa ex mo. Ano? Sinong ex? Ano ba, Liza? Huwag kang magmaang-maangan dito. Nabasa ko yung palitan nyo na messages. Carlo, oh! Sus ko naman. Pinasa mo na rin naman yung message, hindi mo man lang inintindi. Hindi mo ba nakikita ayan no, nangamusta at nag-congratulate lang yung tao sa akin? Ano bang masama doon? Ex-boyfriend mo yun. Ano sa tingin mo magiging reaksyon ko? Wala. Wala ka naman dapat i-react dyan dahil wala naman talaga kaming ginagawang masama ah. Alam mo naman pamilyado na yung tao at alam mo rin naman na ilang taon na kaming hiwalay. Almost 10 years na oh. Tapos pagseselosa mo pa rin yung tao. Yun ang akala mo. Ano yan? Malay ko ba? Iba na pala iniisip ng lalaking yun. Alam mo, hindi ko alam kung paranoid ka lang ba o naghahanap ka lang talaga ng rason para mag-away tayo ulit eh. Para maging magulo ulit yung relasyon natin. Ryan naman, simpleng bagay lang yun. Aawayin mo na ako ng ganito? Sisigawan mo na ako? Ganon? Ano ba naman? Okay ka lang ba talaga? Alam mong ayaw ko niloloko ko. Hindi nga kita niloloko eh. Hindi mo ba maintindihan yun o ayaw mo lang talaga intindihin? Sa tingin mo ba, pananandili pa ako sa relasyon natin na to kung gusto ko talokohin ha? At sa tingin mo rin ba na magagawa kong tiisin ang lahat ng pagkukulang mo kung nakahanap na ako ng iba? Ryan, ginagawa ko yung parte ko. Pero ikaw to nagpapabaya tapos ganito pa isusukli mo sa akin ha? Alam mo Ryan, sa totoo lang, napapagod na ako. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gusto mo. At hindi ko na maintindihan kung saan nanggagaling yung mga pagbabago mo. Pero kahit na ganito yung nararamdaman ko, umaasa pa rin akong babalik tayo sa dati. Kailan magagawa na natin yung mga pangarap natin? Saka ka pa nagkakaganyan. Hindi ko nga alam kung kasama pa kita na to pa rin yun eh. Kasi hindi na kita maramdaman. Sa totoo lang,
Hindi na excitement ang nararamdaman ko kundi takot. Takot na baka kapag kinasal na kaming dalawa, ay mas lalo pang lumala ang hindi namin pagkakaintindihan. Ngayon pa lang na mag-girlfriend-boyfriend kami, ay ganito na ang nangyayari. How much more pa kaya kapag mag-asawa na kami? Ang nagustuhan ko nga lang sa mga away namin, ay lilipas lang isang gabi at kinabukasan, kakatokso sa pinto ng bahay at hihingi ng tawad. Siyempre papatawarin ko siya, pero babalik ulit kami sa dati at balik pagtatalo na naman. Eliza, asan na ba si Ryan ha? Kanina pa tayo naghihintay dito sa kanya oh. Kanina ko pa nga tinatawagan eh. Ayaw na masagutin. Tapos ito, hindi ko na makontak. Pinaalala mo ba na ngayon yung wedding rehearsal? Oo. Ilang beses ko na yung sinabi sa kanya eh. Nilagay ko pa nga sa cellphone niya para hindi niya na makalimutan. O nasaan na nga? Nakakaya sa mga pumunta ngayon oh. Mama, anong oras po darating si Sir? Kasi medyo nalilate na po tayo sa schedule natin eh. May magre-rehearsal pa raw pong iba dito. Ganun ba? Pwede bang ilipat na lang natin sa ibang araw yung rehearsal? Hindi ko kasi talaga matawagan yung boyfriend ko eh. Hindi naman pwede mag-umpisa tayo nang wala siya, di ba? Okay po ma'am, no problem. Salamat. Kara, ikaw na lang magpaliwanag sa iba kung bakit na-cancel yung rehearsal natin ngayon ha. Hanapin ko lang si Ryan. Saan mo naman siya hanapin, Aber? Hindi ko alam, bahala na. O sige, mag-iingat ka. Ikaw na humingi ng pasensya para sa amin ha. O ako na bahala dito. Babe? Huwag mo akong matawag-tawag na babe ha dahil hindi na ako natutuwa sa'yo. Alam mo ba kung anong araw ngayon ha? Shoot! Oo nga pala, ngayon pala yung rehearsal natin. Pasensya ka na, nawala sa isip ko. Talaga lang ha? Nawala sa isip mo o talagang kinalamutan mo? Sorry na babe, nakalimutan ko talaga. Alam mo naman na marami rin akong trabaho sa office kaya hindi ako nakabuntay. Sino ginagawa mong tanga? Ako? Babe naman. Huwag mo akong hawakan! Kung talagang nasa trabaho ka, ano to? Ha? Ano to? Ikaw yan, di ba? Yung nasa picture na to? Nasa isang party ka kagabi at kakauwi mo lang ngayon. Wala yan. Anong wala? Kitang-kita ko nga dito na sobrang saya mo habang pinapaligiran ka ng mga babae samantalang ako nagpapakahirap maayos lang yung kasal natin. Bachelor party ko yan. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Ito pa talaga yung inuna mo, ha? Alam mo namang may maaga tayong rehearsal ngayon, di ba? Ano ba naman, Ryan? Nananadya ka ba talaga? Sorry talaga, nawala talaga sa isip ko. Pwede pa naman natin gawin yun sa ibang araw, di ba? Palagi na lang ganyan yung sinasabi mo eh. Ryan, ano bang akala mo? Na hindi ko napapansin na gumagawa ka na lang ng paraan para hindi matuloy tong kasal natin, ha? Sabihin mo lang, Ryan. Gusto mo ba bang ituloy ito? Ano? Sumagot ka! Magsabi ka nga sa akin ng totoo dahil hindi ko na talaga alam kung ano nang nangyayari sa'yo eh. Gusto mo malaman ng totoo? Oo. Sinasadya kong huwag matuloy ang kasal natin. Sinasadya akong masagad ka sa galit para maisipan mong itigil na to dahil wala na akong lakas ng loob na sabihin sa yung hindi pa ako handa. Ano bang pinagsasasabi mo? Ryan, sabay nating inumpisahan to tapos iiwanan mo lang ako basa-basa sa ere, ha? Ano ba namang klaseng pagmamahal ng meron ka? Mahal kita, Eliza. Yun ang totoo pero hindi pa ako handa sa buhay na gusto mo. Eh kung gano'n naman pala, bakit mo pa ako inaya magpakasal? Bakit mo pa rin ako hinayaang magplano at umasa kung hindi mo rin pala ako kayang panindigan? Dahil wala akong ibang maisip na paraan para sabihin sa iyo ang totoo. Ayaw kitang masaktan kaya hinayaan kita dahil nakikita kong masaya ka eh. Masaya? Sa tingin mo ba masaya pa ba ako, ha? Ryan, nasasaktan na ako dahil nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ako. Matagal ko na napapansin yung mga pagbabago mo at paulit-ulit kitang tinatanong kung bakit. Pero puro kasinungalingan lang pala yung mga sinasagot mo. Patawarin mo ako. Talagang hindi pa ako handang pakasalan ka. Huwag mo sabihin na may balak kang takbuhan ako sa araw ng kasal natin. Ano? Sumagot ka.
umaasa ako sa mga salitang binitawan mo dati. Nasaan na yung mga yun, ha? Nasaan na? Sinungaling ka, Ryan. Please, Eliza. Sinungaling ka. Intindihin mo naman yung sitwasyon ko. Nalito lang ako, natakot ako na baka masaktan kita. Sana nagsabi ka na lang ng totoo. Ilang beses kitang tinanong kung gusto mo pa bang ituloy ito. Sana noon pa. Sana noon pa sinabi mo hindi ka pa handa. Maintindihan ko naman eh. Hindi yung ganito na maayos na yung lahat. Asang-asa na ako eh. Tapos bigla ko na lang malalaman to. Ha? Eliza, patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Hindi. Sinadya mo lahat ng to, Ryan. Sinadya mo akong saktan. Humihingi ka sa akin ngayon ng tawad? Sige nga, tatanungin kita. Anong magiging rason ko para patawarin ka, ha? Ano? Sabihin mo sa akin ngayon! Wala naman, di ba? Dahil mali-baliktarin mo man ang sitwasyon, ikaw ang mali! Halos sumakit na ang ulo ko sa kakaisip kung bakit ginawa yun ni Ryan sa akin. Pinaasa at pinaglaruan niya ako. Hinaya niya ako magpakasal kaya in-expect ko na ready na siya sa lahat. Pero nagkamali ako. Gaano ba kasi kahirap ang magsabi ng totoo? Dahil kung ginawa niya yun, iintindihin ko pa rin naman siya. Hindi ako aantong sa ganito na halos umabot hanggang langit ang galit ko sa kanya. O anong ginagawa mo? Mga bigayan ni Ryan sa iyo ah. Babalik ko na to sa kanya. Wala na ba talagang chance na magkaayos pa kayo? Kara, kilala mo ko. Ang ayaw ko sa lahat ay yung sinungaling. Imagine mo yun, ha? Kunwari siyang gustong-gusto niya, yung pala matagal na siyang umayaw. Ay, Nalito lang siguro yung tao. At alam kong hindi niya sinasadya na magsinungaling sa'yo. sinadya man o hindi, ganun pa rin yun. Gano'n ba kahirap magsabi ng totoo, di ba? Mas pinili na lang niya lokohin ako kaysa ang kausapin ng masinsinan. Handa naman akong tanggapin yun eh. So paano kung makipagbalikan siya sa'yo? Hindi mo na babalikan. Hindi ko alam. Masyado ako nasaktan, Kara. Yung pakiramdam na pinaglaruan. Ang mas masakit pa doon, yung taong mahal ko ang gumawa nun sa akin. Kaya paano ko siya bibigyan ng pagkakataon? Sira na yung tiwala ko eh. Hindi mo na ba mahal? Yun na nga'y nakakainis eh. Ano man pilit na gawin ko para magalit sa kanya, hindi ko pa rin magawa ng tuluyan. Sabay ko nararamdaman yung galit at pagmamahal, pero mas nangingibabaw yung sinasabi ng puso kong mahal ko pa rin siya eh. Pero ayoko nang masaktan. Ayoko na magpaloko pa. Masyado na akong napagod para magtiwala ulit. Pero tama na. Nakapag-desisyon na akong kalimutan na lang siya. Eh paano mo naman gagawin yun? Almost 7 years yung naging relasyon yung dalawa. Siguro, umpisahan ko na lang sa pakikipag-usap sa kanya. Yung walang sigawan para hindi kami mahirapan na kalimutan ng isa't isa. Bahala na kung ano yung susunod na gagawin ko. Nandiyan na lahat ng binigay mo sa akin. Wala akong tinira sa bahay. Eliza, hindi mo naman kailangang ibalik to eh. Binigay ko na nga eh. Ito yung unang step ko para makalimot. Kung patuloy ko pa rin makikita yung mga yan, mahihirapan lang ako. Sayang naman kung itatapon ko kaya ipabalik ko na lang sa'yo. Kailangan bang humantong tayo sa ganito? Baka pwede pa natin pag-usapan ng lahat. Ryan, wala na tayong pag-uusapan pa dahil wala nang tayo. Ang tapos ng lahat. Huwag mo nang ipilit dahil parehas lang tayong masasaktan. Pero mahal pa rin kita. Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo at handa akong bumawi. Gusto mo talagang bumawi? Oo, kahit ano sabihin mo gagawin ko. Pwes pakawalan mo na lang ako at hayaan mo makalimutan ko lahat ng sakit na binigay mo sa akin. Huwag naman ganito, Alisa. Toon makakabawi ka sa akin. Alam kong mahal mo pa ako, nararamdaman ko yun. Hindi ko naman tinatanggi yun eh. Pero
tiwala. Tiwala sinira mo, Ryan. Binigay ko sa iyo ng buong buo eh. Pero unti-unti mong sinira. Kung sa pagmamahal, may maibibigay pa ako. Pero tiwala? Wala na. At alam mong hindi pwedeng magsama ang 2 taong nagmamahalan kung wala ng pagtitiwala pa. Liza naman, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Ryan, gusto ko. Gusto ko. Pero, hindi ko na kaya eh. Pinaglaruan mo ko. Niloko. Pinaasa. Kaya ako ipagpapatuloy pa natin to. Araw-araw ko lang isusumbat sa'yo ang lahat ginawa mo. Araw-araw lang tayo magkakasakitan at hindi ko kayang gawin yun. Hindi ako magiging masaya kung alam ko sa sarili ko na isang malaking kalokohan na lang ang lahat. Kaya kung talagang mahal mo ko, ibibigay mo ang gusto ko. Hindi naman kasi natin pwede pagpilitan ng hindi na pwede, di ba? Huwag na natin pahirapan ng mga sarili natin, Ryan. Oh, eto. Ginabalik ko na rin sa itong singsing na to. Ibigay mo na lang yan sa babaeng handa mong pakasalan. At kung dapating man yung araw na yon, sana maging sigurado ka na sa nararamdaman mo. Sige, naalis na ako. Salamat na lang sa lahat. Mas pinili kong pakawalan na lang si Ryan at tudukan ng lahat sa amin. Alam ko kasing darating sa puntong susumbatan ko lang siya at ayokong mangyari yun. Kaya kahit masakit at mahirap, nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Aaminin ko na hanggang sa mga oras na ito mahal na mahal ko pa rin si Ryan. Mahirap naman kasing kalimutan ang pinagsamahan namin. Pinipilit kong tanggalin ang galit sa puso ko dahil kahit papaano naman, nagawa rin niya akong pasayahin. Kaya lang, hindi naging masayang ending ng love story namin at wala akong magagawa kung hanggang doon na lang talaga yon. Umaasa ako na parehas din kaming magiging okay ni Ryan. Na balang araw, pakakahanap din kami ng mga taong mas magmamahal pa sa amin ng higit pa sa naranasan namin sa isa't isa. At sana kapag dumating ang araw na yon, parehas na kaming pinakawala ng nakaraan.